bata pa ako, hindi ko sure kung talagang third eye ba to or something. Kasi active naman ako sa church. Kasi milahi po kami lola namin, nung nanay nung lola ko, bali, nung araw po, may bolang kristal, nanguhula sa mga artista, ganyan. So, may mga ganun po na naririnig na kami na manghuhula, ganyan, ganyan, tapos yung isang lola namin ang gagamot. Pero habang tumatanda ako, iba, ang weird na kasi, tapos parang sabi ko, bukas ba third eye ko? Tapos kung saan-saan na po ako pumupunta ng mga manggagamot kasi na ano daw po ako, lagi akong nauusog, tapos laging yung nagkakaroon ako ng rashes, ganyan. Tapos sabi na ano ng mga ibang engkanto, ganyan, ganyan. Tapos po, habang tumatagal din po, ang dalas ko pong makapanaginip ng, simula nung namatay yung lola ko, yung manghuhula nga po. Ang dalas na iba-iba na, tapos every time na, yung pangitain ko, every time may mamamatay. Hindi ko alam ba't ganun. Even sa work, ganyan. Tapos ang dami ko nang nakikita, tapos hindi ko alam guni-guni ba to or psychiatric something, ganyan. Kaya sabi ko parang nai-stress na ako sobra. Salamat, Sister Jennifer. No, Brother Wendell, ikaw muna ang Hindi ko alam ba't ganun. Even sa work, ganyan. Tapos ang dami ko nang nakikita, tapos hindi ko alam guni-guni ba to or psychiatric something, ganyan. Kaya sabi ko parang nai-stress na ako sobra. Tapos nung napakinggan ko po yung talk nung sa Arsobispo ng Maynila, yun po, sabing ganyan yung third eye nga daw po. Ano siya? Evil. So natatakot na po ako. Tapos even nung, kasi 44 na ako, even nung mga 18 years old ako, 19 ganyan. Gagawin ko ikaw na sikat at gagawin ko ikaw na pinakabanal sa lahat. No? So it is a pride, spiritual pride, kapatid. No? So, naging superior general sa Carmelite Monastery sa Cordoba, Spain. Si Sister, anong real name niya, kapatid na Sister Evangeline de la Cruz. Evangeline de la Cruz. Sabi niya, Father, nasa Google yan. Sabi niya, Father, hindi na umano siya mangungumpisal dahil lang pakita sa kanya si St. Francis de Assisi. At sabi niya, St. Francis, huwag ka nang mangungumpisal, exempted ka na. So, kita niyo, Sister, no, delikado talaga, Sister, yung grupo na nasalihan mo. So, sa lahat na... Ano po siya yung last na pagkakatanda ko na nag-attend ako sa kanila. Kaya kumaga hindi na ako umattend after that. I was just wondering kasi ang alam ko, ang nagkakasalang pare. Nagkasal siya eh. Parang meron siyang binabasa, nagkasal siya. So sabi niya ganun, bigay daw ni God the Father sa kanya yun na para kaya niyang occult yan, Sister. At sa demonyo yan. Mas maganda, prangkahan, ano? So, yun, Sister, delikado yung napasukan mo. Hindi yan sa Diyos. Hindi ko alam nung iba yun. Kasi... Ginamit lang ang devotion natin. Sabi ni Brother Wendell, lagi niya itong pinaulit-ulit na ang demonyo ay gagawa ng paraan para ma-deceive tayo. 98% totoo or 2% lang ang kasinungalingan. So, magkatulad din yan, Sister, kapag merong maraming daga sa iyong bahay, paano mo mahuli yung mga daga? 98% pagkain ilagay mo, 2% rakumin. At yung mga daga ay magfifiesta. Tunay ito na pagkain, Pero merong 2% na rakumin. Anong mangyayari kapag makain ng mga daga? Yung rakumin na 2%. Mahihilo sila at mamamatay. Ganun din ang ginagawa ng demonyo. 98% tunay. 98% ginagawa nila at ginagamit nila mga sacred images. 98% ginagamit din nila ang mga pare. Merong mga faith healer, kapatid, na meron silang kapilya at i-invite pa ang pare, pati pa ang obispo. And hindi alam ng obispo at pare o ng isang monsenyor ang kanilang mga occult involvement. Naalala ko, Father, sa Discernment of Mystical Phenomenon, ipinaalala yan sa Discernment of Mystical Phenomenon, yung mga magpakilala na nagpakita ang Panginoon, nagpakita ang Mahal na Birhen Maria, sila'y lalapit sa mga pare upang mapatunayan, ipakita na sila'y tunay talaga.
Kaya dapat mag-ingat sa mga ganyan. Totoo yan, Brother Wendell. Merong isang faith healer dito. Pumunta sa akin, Brother Wendell. At sabi niya sa akin, nandiyan ba si Father Darwin? No. So, bumaba naman ako. Anong maipaglingkod ko sa iyo, kapatid? Father, ako po ay galing sa ibang lugar at nandito po ako. Ako po ay misyonaryo, Padre. Natutuwa ako dahil sabi niya misyonaryo daw siya. Alam mo ba, Father, merong may sakit doon. No? So, nag-mention siya ng isang pangalan ng barangay dito sa amin, sakop sa parokya ko. Anong gagawin mo doon? Father, merong may sakit doon. Pupuntahan ko at gagamutin ko. Father, i-bless mo ako. I-bless mo ako, Father. Oo. Sabi ko, hindi kita i-bless. Bakit ba kita i-bless? Dapat in-exercise mo na lang yun. Direction na. At sabi ko sa kanya, ano ba, faith healer ka ba? At sabi niya, yes, Father, meron akong mga prayer dito, Father. So, nakasentro sa Diyos. Sabi ko sa kanya, no, before kita i-bless, i-renounce mo muna yung pagkamanggagamot mo. Dahil hindi yun sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos ay palalapitin mo sila sa sacrament of healing. Confession, anointing, and communion. Yun po ang tunay na makagamot. At palalapitin at gagamitin mo yung sacred and exercise oil. No? At sabi niya sa akin, Father, hindi ko dapat ma-renounce ito. Galing ito ng Diyos. Galing ito sa Diyos. At sabi ko, akong ganoon, huwag ka nang magpa-bless sa akin. Dahil yung kapangyarihan mo ay sapat na yon, galing sa Diyos. Dahil kapag mag-bless ako sa Kanya, ano ko, pupunta yun sa mga parokyano ko at sasabihin, binibless ako ni Father Darwin. Pinadala na ako. Official mo siyang pinadala. Ni Father Darwin. No? At sabi ko, huwag mong gamitin ang pangalan ko dahil ipapulis kita. Dahil maraming manuloko, gamit ang pangalan ng pare. Bakit ba sila pumupunta? Courtesy call sa pare. Para madami ang mga pasyente nila. So sasabihin naman ng pare, very obedient ito. No? Very polite ito. Pero kapag nalalaman ang totoo at na-educate ang ating kaparian patungkol dito, dahil kahit ang ating mga kasamang mga pare ay inosente sa spiritual deliverance, spiritual ministry of exorcism. Sad to say, marami sa amin, kahit ako, hindi ko na-experience ang ministry of deliverance. Naging pare na ako. Naging deacon na ako. Hindi ko pa na-experience ito. No? Pero maraming hinaharas ng demonyo. Dinadala dito sa parokya ko. So sabi ko, wala akong alam dyan. No? Merong mga tatawag sa akin, Father, tulungan niyo po kami. Merong na-possess dito. No? Ipapunta niyo yan sa psychologist. Papunta niyo yan sa doktor. No? Hindi ko yan alam. So yun po ang kalimitan na solusyon namin. Pero nung pumunta si Brother Wendell dito, lagi akong nag-invite sa kapatid natin, doon po nabuksan ang isipan ko. Kung ang LIGO ay merong kapangyarihan sa prayer of deliverance, lalong-lalo na ang pari. No? So, yun kapatid, dapat tayo mag-ingat, magsuri. No? Huwag tayo mag-decide na pupunta agad sa mga religious organization na bago na natin napakinggan. Dahil may amis tayo sa kanilang mga vision. No? Just imagine makakausap niya si Mama Mary. So, just imagine makakausap niya ang Diyos. No? Hindi ganoon ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos, nagtayo ng simbahan upang doon tayo makinig. Luke chapter 10 verse 16. Yan. Luke chapter 10 verse 16. Luke chapter 10 verse 16. Ito po. Yan. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga sinugo niya, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So kita nyo kapatid, saan tayo makikinig? Sa kanila, sa simbahan.
No? Hindi na tayo makikinig sa iba. No? Then yung iba ay gumagawa ng mga kabalastugan. Ginamit lang ang ritual ng simbahan upang dadami ang pasyente. Lalo na Father, if they are working outside the hierarchy of the church. Dahil ayon sa ritual ni Father Kabading, yung malaki, if they are working outside the hierarchy of the church, the gift of discernment will not flow. Kita niyo mga kapatid, dapat merong approval sa simbahan. Ang organization ninyo, yung mga vision ninyo, dapat isubmit pa yan sa mga nauukol na mga espesyalista. Lalo-lalo na sa mga spiritual phenomena, dapat merong exorcist nagagabay sa kanila. Merong team of deliverance nagkagabay sa kanila. Dahil ito po ay dapat masuri at mapangalim talaga yung ginagawa mo na pagpasok. Salamat Sister Jennifer, no, sa iyong at communicate ka ni Brother Jando every Thursday po, no. Tutulungan namin sa abot ng makakaya namin, ibibigay namin sa inyo ang aming maibigay. Okay? Salamat. And Sister, Happy New Year. Happy New Year din po. Thank you po. God bless. Thank you. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios, pagahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang tuninyo, tinubdan sa pagtuo. Atong isang ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad, sa kinabuhi nga balaan, gikan sa pagtuo ikaw sumbanan.